Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng panahon po ng Kwaresma. Atin pong inihahanda ang ating sarili. Mapalalim po ang atin pong espiritualidad, lalo pa nga po we prepare for the great feast of Easter. Mga minamahal, hindi ko po malaman kung bakit tayo mga tao, no? Tayo po ay naniniwala na pag tayo'y galit sa isang tao, yung taong ating nagagalitan, kawawa. Yung taong yon, nako, hindi makakatulog yon kasi alam niyang galit tayo sa kanya. Ang ating akala, pag tayo ay galit, yung taong kung kayo tayo galit, siya ang biktima ng ating galit. Pero madalas, ating pong dinaramdaman, tayo pala ang unang-unang biktima ng ating galit. Alam nyo ba, doon po sa US, doon po sa isang universidad sa North Carolina, mayroon pong ginawang pag-aaral na ang tao daw na galit, yung first 2 hours po ng kanyang galit, ang sabi, yung kanyang risk of having a stroke nagdodoble. At worse, kung sakali man po na ikaw ay meron pong risk of having po, no, yung tawag na yung inyong pong ugat ay pumuputok, nako, yung inyong pong risk goes up to 6% risk, no? Mas mataas daw po yung inyong pong pagkakataon na baka kayo'y ma-stroke dahil po sa inyong galit. Pero much worse, ang sabi raw po, ang tao, pag siya po ay galit na galit, yung kanya pong air passage sa baga, medyo sumisikip,
Kung kaya yung hangin sa ating katawan medyo kinukulang. Kaya nga hindi ba, may mga tao pag galit na galit, hinihingal. At pag ang atin daw pong utak ay kinukulang po sa hangin, nako, yung stroke nariyan. At ang pinakamatindi pa ay ito, ang sabi raw sa pag-aaral doon po sa isang universidad, no? Ito pong Harvard University, ang tao raw pong galit na galit o madalas magalit, yung prolonged anger, delikado raw po yan. Ang atin daw pong immune system mababa. Kung kaya nga po, ang para sa atin, yung tao pong galit, ang unang-unang biktima, hindi yung kaaway mo, kung hindi ikaw mismo. Sa ating ebanghelyo, ito po ang bili ng Panginoon nung sabi niya, love your enemies, no? Yung mga taong nakasakit sa iyo, nagawa ng di maganda sa iyo, mahalin mo, patawarin mo. Of course, hindi lang po dahil sa kawawa naman sila, kung hindi ang Panginoon ang naisabihin, ang taong nagmamahal at nagkapatawad, siya po ang unang naikinabang. Tayo po kasi madalas minsan ang biktima ng ating sariling galit. Tayo yung hindi makatulog. Tayo may mga lugar na iniiwasan. May mga taong ayaw kausapin. Sa madaling sabi, ang ating mundo lumiliit. Pinapahirapan natin ang ating sarili. But more than that, more than our physical well-being, of course, ang atin pong pagpapatawad, it brings to us a lot of spiritual blessing. Ang ating paniniwala, ang tao pag siya'y namatay, pag mabuti siya, siya'y makakapunta sa langit. Pero po yung taong nagmamahal at nagkapatawad, alam nyo ba, ang sabi ng Panginoon, ang langit, iyon ang nadala sa lupa. Hindi mo kailangang mamatay para umabot sa langit. Ngayon pa lang, ang sabi, kailangan magpatawad ka, magmahal ka. Nang sa gayon, ang langit iyong maranasan sa mundong ito. Madalas, tayo po ang nagiging dahilan kung bakit po ang ating buhay sa mundo nagiging parang impyerno. Kasi galit, away, gantihan. Ang mundo nagiging magulo. Totoo, parang impyerno. Pero ang tao raw, pag nagmamahalan at nagpapatawaran, ang langit dumarating dito sa lupa. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong panahon ng Kwaresma, maganda po ating pagnilayan ang tungkol po sa kapatawad. At siguro, ito po yung tamang panahon para magkasundo, magpatawaran, humingi ng tawad. Nang sa gayon po ang ating mundo, tunay nga, maging isang langit dito sa lupa. Hayaan niyo pong tayong lahat ay manalangin. Kung pag sa gayon, tayo po ay magkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad at magpatawad. Panginoon, hinihiling po namin sa inyo ang biyaya po ng kababaang loob para kami po ay magpatawad at humingi ng tawad sa mga tao pong nakasakit sa amin o mga tao pong aming nasaktan. Panginoon, nawa po, iyo pong alisin ang galit, ang inis sa aming mga puso. Nang sa gayon, tunay nga maramdaman namin ang tuwa, ang saya sa mundong ito na parang gaya sa langit. Panginoon, basbasan mo kaming lahat. Nang sa gayon, kami ay tunay na makasunod sa iyo, lalo pa nga po ngayong panahon ng Kwaresma. Ang lahat ng ito ay aming nadalangin sa iyong ngalan. Ikaw na mabuhay at naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa atin pong lahat, isang pinagpalang Sabado.